Wala kang kwentang asawa, pabigat ka lang sa pamilyang ito. Ang malutong na sampal ng katotohanan ay tila isang patalim na bumaon sa dibdib ni Maribel habang nakaluhod siyang naglalampaso ng sahig. Sa kanyang harapan ay ang mga hipag na walang awang ng aalipusta suot ang mga nagkikinangang alahas na pilit nilang kinamkam mula sa yaman ng pamilya. Itinaboy siya sa gitna ng malakas na buhos ng ulan, walang laban at inosenteng pilit na niyuyurakan. Ngunit mula sa malamig na putikan, isang bagong Maribel ang babangon upang singilin ang lahat ng mga nagpahirap sa kanya. Paano niya haharapin ang mga taong minsang nagkait sa kanya ng pagmamahal at unti-unting kinuha ang kanyang dignidad? Ito ang simula ng kanyang kwento. Sa isang madilim na sulok ng malapalasyong mansyon tahimik na tinatahi ni Maribel, ang punit na manggas ng lumang damit ng kanyang anak na si Leo. Ang bawat pagtusok ng karayom ay tila sumasabay sa bigat ng kanyang paghinga habang pinipilit niyang huwag pumatak ang mga luhang nagbabadyang tumulo. Mula sa kabilang silid malinaw na umalingaw-ngaw ang boses ni Ate Susan na nakikipag-usap sa telepono. Wala nang ang kwenta yang si Maribel, simula nang mamatay si Paulo. Nagmimistula pa siyang linta na sumisipsip sa yaman ng pamilya natin. Ang mga salitang yon ay parang asidong ibinuhos sa sariwang sugat sa kanyang puso. Bago pa man niya matapos ang kanyang tinatahi, biglang bumukas ang pinto at pumasok si Ate Myrna. Sinadya nitong sipain ang balde ng tubig na ginagamit ni Maribel sa paglilinis dahilan upang kumalat ang maruming likido sa buong pasilyo. Huwag kang mag-inarte dyan, Maribel. Nagmamalasakit lang kami kay Mama. Baka kasi lalo lang siyang ma-stress kapag nakikita niya iyang nakakaawang pagmumukha mo. Mariing wika ni Myrna habang nakapamewang at matalim na nakatingin sa kanya. Nilunok ni Maribel ang pait na umakyat sa kanyang lalamunan. Yumuko siya, pinulot ang basahan at muling lumuhod sa sahig upang simutin ang kumalat na tubig. Wala siyang karapatang lumaban dahil sa kanyang isipan, ang lahat ng ito ay kabayaran sa malaking utang na loob niya sa pamilyang nagbigay ng bubong sa kanila noong mga panahong wala silang matakbuhan. Sa kalagitnaan ng kanyang paghihirap, dumating si Doña Carmen. Ang malamig at matalim na tingin ng matanda ay tumagos hanggang sa kanyang kaluluwa. Walang bakas ng awa sa mukha nito nang magsalita. Ano ba yang ginagawa mo? At nagkakalat ka ng dumi sa pamamahay ko. Umalis ka nga dyan. Doon ka sa kusina at ubusin mo yung mga natirang pagkain nang hindi ka nag-aaksaya ng grasya. Nakayuko lamang si Maribel, hindi makuhang salubungin ang mga mata ng biyenan na minsang naging pangalawang ina sa kanya. Nang makarating sa maliit at masikip na bodega na nagsisilbing kwarto nila, nadatnan niyang mahimbing na natutulog ang sakitin niyang anak na si Leo. Dahan-dahan siyang lumapit. Ang kanyang mga kamay na puno ng kalyo at magaspang dahil sa walang tigil na pagtatrabaho ay maingat na inayos ang gusot sa damit ng bata. Pinigil niya ang kanyang paghikbi, kinagat ang kanyang ibabang labi hanggang sa maglasang dugo upang hindi magising ang kanyang kaisa-isang rason para mabuhay. Bakit ba hindi sapat ang lahat ng kanyang sakripisyo, lingid sa kaalaman ni Maribel, bago tuluyang isara ni Doña Carmen ang pinto ng pasilyo kanina? Matagal itong nakatitig sa kanyang nakayukong likuran. Isang tingin na puno ng komplikadong emosyon na walang sino man ang maaaring makabasa. Pagsapit ng kalagitnaan ng gabi, binalot ng matinding katahimikan ang buong mansyon. Ngunit ang kapayapaang iyon ay biglang binasag ng isang malakas na ingay ng pagkawasak ng salamin na nagmula sa mismong silid ni Doña Carmen na nagpabilis sa kabog ng dibdib ni Maribel at nag-iwan ng isang malaking katanungan na magbabago sa takbo ng kanilang mga buhay. Ang sinag ng umaga ay nagbibigay ng pekeng liwanag sa loob ng marangyang hapagkainan ng pamilya. Masayang nag-uusap ang mga tao roon, kasama ang isang pastor mula sa kanilang parokya na bumisita upang mag-almusal. Pilit na ipinapakita nina Susan at Myrna
ang kanilang mabuting asal sa pamamagitan ng pagkuha sa kamay ni Doña Carmen upang idampi sa kanilang mga noo, tanda ng matinding paggalang. Habang humihigop ng mainit na tsaa, walang patid ang pagpapasiklab ni Susan tungkol sa malaking halaga ng salapi na kanilang inabuloy para sa pagpapagawa ng bagong bubong ng simbahan. Isang halaga na, sa totoo lamang, ay lihim nilang kinamkam at ninakaw mula sa kabuuang kita ng mga tindahan ng bigas na pinaghirapan ng matanda. Tahimik at walang imik na nakikinig lamang ang biyena ng mga mata nito ay nakatuon sa kawalan habang pilit na inuunawa ang mga kasinungalingang lumalabas sa bibig ng kanyang mga manugang. Habang nag-uusap ang mga panauhin, nakayukong lumapit si Maribel upang maghain ng karagdagang maiinit na tinapay sa gitna ng mesa. Bahagyang nanginig ang kanyang mga payat na kamay dahil sa kawalan ng maayos na tulog at matinding pagod dahilan upang mapansin siya ng pastor. Bago pa man makapag-abot ng simpatiya ang panauhin, mabilis na sumingit si Myrna na may nakapaskil na malapad at huwad na ngiti sa mga labi. Ay naku, pastor, kawawa naman itong si Maribel. Hindi na natutong mag-ayos ng sarili, kaya siguro iniwan agad ni Paulo. Mabuti na lang at may gininto ang puso si Mama para kupkupin siya sa bahay na ito kahit pabuhat lang siya. Ang mga salitang iyon ay tila mga yelong matutulis na itinusok ng malalim sa dibdib ni Maribel. Sa halip na sumagot o magtaas ng boses ang kanyang panginginig, ay napunta sa kanyang mga daliri na walang malay na humigpit ang hawak sa manipis na singsing na kasal na nakasuot pa rin sa kanyang kamay. Ang lumang singsing na yon ang tanging alaala ng tunay na pagmamahal na minsan niyang naranasan ang huling ebidensya na minsan ay may isang taong nagpahalaga sa kanyang buong pagkatao. Nang makapagpaalam at tuluyang makalisan ng pastor, agad na nagbago ang ihip ng hangin sa loob ng mansyon. Nawala ang mga matatamis na ngiti at nag-ibang anyo ang magkapatid. Walang ano-ano ay inilapag ni Susan ang isang makapal na dokumento sa ibabaw ng mesa, eksakto sa harapan ni Maribel na nagsisimula pa lamang magligpit ng mga pinagkainan. Pirmahan mo iyan. Malamig at puno ng awtoridad na utos ni Susan. Nang dahan-dahang basahin ni Maribel ang nakasulat sa unang pahina, halos tumigil ang pag-ikot ng kanyang mundo. Isa itong legal na kasulatan na tahasang naglilipat ng karapatan ng maliit na lupang naiwan ni Paulo papunta sa pangalan ni Susan at Myrna. Para saan po ito, ate? Ito na lang po ang tanging pamana ni Paulo para sa kinabukasan ng anak kong si Leo. Nagmamakaawang tanong ni Maribel habang mabilis na nag-iipon ng luha ang kanyang mga mata. Tiningnan siya ni Susan mula ulo hanggang paa nang may matinding pandidiri na para bang nakakita ng isang insekto. Niyo. Para saan? Para sa mga kinakain ninyong mag-ina araw-araw sa loob ng ilang taon. Akala mo ba? Libre ang tumira sa pamamahay na ito. May utang na loob ka sa amin, kaya bayaran mo yan ng lupa nyo. Umiling si Maribel, dahan-dahang umatras palayo sa mesa at sa unang pagkakataon sa buong buhay niya ay nakahanap siya ng kaunting tapang na tumanggi. Hindi po pwede. Hindi ko ito pipirmahan. Para kay Leo ito at hindi ko hahayaang mawala ang nag-iisang kinabukasan niya. Ang kanyang tinig ay basag at nanginginig, ngunit may pilit na katatagan mula sa kaibuturan ng puso ng isang ina. Umikot ang mga mata ni Myrna sa inis at nagbanta na may kasamang panliliit. Subukan mo lang magmatigas, Maribel. Titingnan natin kung saan kayo pupulutin ng anak mong may sakit kapag ipinatapon ko kayo sa kalsada na parang mga asong ulol. May diha, sa sobrang bigat ng kanyang dibdib at sa takot na tuluyang bumagsak ang kanyang mga luha, sa harapan ng mga taong walang puso, mabilis na naglakad si Maribel pabalik sa kanilang maliit na bodega upang yakapin ang kanyang natutulog na anak. Ngunit pagdating niya sa tapat ng pinto ng kanilang silid,
isang kakaibang bagay ang nakapukaw ng kanyang atensyon. Isang mamahaling kahon ng bitamina para sa mga batang sakitin ng tahimik na nakapatong sa itaas ng isang lumang silya. Walang nakasulat na pangalan kung kanino galing, walang anumang sulat o mensahe. Sino ang mag-aabala na magbigay nito sa gitna ng malaking bahay na puno ng mga taong nais siyang itaboy at pahirapan? Bago pa man niya lubusang pag-isipan ang munting kabutihang yon, isang malamig na tinig ng pangunahing kasambahay ang nagpatawag sa kanya. Ipinapatawag daw siya ni Doña Carmen sa personal nitong opisina sa ikalawang palapag. Nang makapasok si Maribel ng may mabigat na mga hakbang, nadatnan niya ang matandang biyenan na nakaupo sa likod ng malaking mesa. Ang mukha nito ay nababalot ng isang matinding galit na hindi pa niya nakikita kahit kailan. Walang sinayang na oras ang matanda at sa isang kumpas ng kamay ay inutos nitong isara ang pinto. Ang mabigat na pintuan na yari sa kahoy na oak ay dahan-dahang sumara, tuluyang naghiwalay kay Maribel mula sa labas ng mundo na nag-iwan ng isang nakakapasong kaba sa kanyang dibdib kung ano ang malagim na hatol na naghihintay sa kanya sa loob ng silid na yon. Pagkasara ng mabigat na pinto ang kahoy na iwan si Maribel na nakatayo sa gitna ng silid, ang mga tuhod ay tila manghihina sa tindi ng kaba. Nakatingin siya kay Doña Carmen na nakaupo sa likod ng malaking mesa. Ngunit ang galit na nakita niya kanina sa mukha ng matanda ay tila napalitan ng isang malalim na pag-aalala at matinding pagkapagod. Nanginginig ang kanang kamay ng biyenan habang mahigpit na nakakuyom sa isang maliit na tansong susi. Ibubuka na sana ng matanda ang kanyang mga labi upang magsalita, upang bitawan ang mga salitang matagal na nitong kinikimkim para sa kanyang manugang. Ngunit bago pa man makatakas ang mga salita mula sa kanyang lalamunan, biglang nanlaki ang mga mata ni Doña Carmen. Mahigpit nitong sinapo ang kanyang dibdib na tila kinakapos ng hininga. Ang kulay ng kanyang mukha ay mabilis na namutla at ang mga ugat sa kanyang leeg ay lumitaw dahil sa matinding sakit na nararamdaman. Sa isang kisap mata nawalan ng balanse ang matanda at tuluyang bumagsak ang kanyang katawan sa makapal na alpombra. Ang biglaang pagbagsak na yon ay lumikha ng isang mabigat na pagyanig sa sahig na umabot hanggang sa talampakan ni Maribel. Nagpagising sa kanyang nagulat na diwa. Nawala ang lahat ng takot ni Maribel at mabilis siyang dumapa sa sahig upang alalayan ang ulo ng kanyang biyenan. Sumigaw siya ng buong lakas upang humingi ng saklolo. Pumasok sina Susan at Myrna na may pagkabigla sa kanilang mga mukha. Ngunit sa halip na tumakbo palapit sa kanilang nag-aagaw buhay na ina ang mga mata ng magkapatid, ay tila nahatak patungo sa nakawangang pintuan ng malaking kahadiyero sa likuran ng mesa. May ilang segundong pag-aalinlangan ang nangyari, isang malamig na pag-aatubili kung tatawag ba sila ng ambulansya o pupuntahan ang yaman na nakatambad sa kanilang harapan. Sa mga huling sandali ng kamalayan ni Doña Carmen, ginamit nito ang natitirang lakas upang abutin ang dulo ng lumang damit ni Maribel. Ang malamig nitong mga daliri ay mahigpit na kumapit sa tela, isang pighating kumurot sa puso ng byuda bago tuluyang pumikit ang mga mata ng matanda. Sa kalagitnaan ng matinding kaguluhan, habang binubuhat palabas ang biyenan, walang nakapansin na ang maliit na tansong susi na hawak nito kanina ay tuluyan nang nawala sa kanyang palad. Nang makarating sila sa ospital, tila naging isang mahaba at nakakapasong bangungot ang paghihintay. Nakayuko lamang si Maribel sa isang malamig na sulok, walang tigil sa pagdarasal, habang tahimik na tumutulo ang kanyang mga luha para sa babaeng minsang nagbigay sa kanila ng tirahan. Lumabas ang doktor na may dalang mabigat na balita. Ipinahayag nito na dumanas ng matinding stroke sa utak si Doña Carmen. Ang kalahating bahagi ng katawan nito ay tuluyan ng naparalisa, nawalan ng kakayahang magsalita at nagpakita ng mga malalang senyales ng pagkawala sa sariling katinuan. Ang haligi ng kanilang tahanan, ang kinatatakutang reyna ng negosyo ng bigas,
ay naging isang mahinang nilalang na nakadepende na lamang sa ibang tao upang mabuhay. Pagkarinig sa balita, pasimpleng nagkatinginan sina Susan at Myrna. Sa halip na magpakita ng kalungkutan bilang mga tunay na anak, isang lihim na kislap ng tagumpay at matinding kasakiman ang dumaan sa kanilang mga mata. Ang kapangyarihang matagal na nilang inaasam ay tuluyan ng napunta sa kanilang mga kamay nang walang kahirap-hirap. Tumayo si Susan at naglakad palapit kay Maribel. Ang bawat hakbang nito ay tila nagbabadya ng isang madilim na bagyo na sasagasa sa buhay ng byuda at ng kanyang anak. Tiningnan siya ni Susan ng may napakalamig at nakakakilabot na ngiti sa mga labi. Mula ngayon ako na ang masusunod. Sa pamamahay na ito, malamig nitong idineklara. Ang pahayag na yon ng isang bagong diktador ay nag-iwan ng matinding panginginig sa buong pagkatao ni Maribel na nakaramdam ng pagkawala ng kanyang huling kanlungan. Lumipas ang isang mahaba at nakakapasong buwan. Ang dating makapangyarihang reyna ng mansyon na si Doña Carmen ay nakahiga na lamang ngayon sa isang madilim na silid, tila isang tuyong sanga na tuluyan ng inagawan ng sigla at buhay. Sa paglipat ng kapangyarihan sa mga bagong pinuno ng tahanan, walang awang pinalayas ni Susan ang lahat ng mga kasambahay upang tipirin ang pasweldo. Dahil dito, ang mabigat na pasanin ng paglilinis ng buong palasyo, paglalaban ng mga maruruming damit at pagluluto ng pagkain ay tuluyang bumagsak sa mga marurupok na balikat ni Maribel. Sa kabila ng paghihigpit sa gastusin sa bahay, madalas namang umuuwi si Myrna na may bitbit na mga bagong mamahaling bag at kumikinang na alahas. Sa kabilang banda ang budget para sa maintenance na gamot at pang-araw-araw na lampin ng kanilang sariling ina ay sadyang kinalimutan at sadyang pinutol. Isang hapon nakita ni Maribel ang mangkok ng lugaw na inihanda para sa kanyang biyenan sa ibabaw ng mesa. Nangibabaw ang maasim at panis na amoy mula rito na nagdulot ng matinding pagkirot sa kanyang dibdib dahil sa awa. Nang subukan niyang magtanong kung bakit iyon ang ipapakain sa matanda malamig at mapangmataas, ang naging sagot ni Susan, "Hayaan mo iyan dyan. Matanda na yan. Hindi na makakalasa, sayang lang ang pera. Kung ipagluluto mo pa ng bago palagi." Ang kalupitang iyon ay hindi kayang sikmurain ng malinis na budhi ni Maribel. Pagsapit ng malalim na gabi, nang tulog na ang lahat ng tao sa mansyon, palihim siyang nagluto ng mainit at sariwang sabaw. Dahan-dahan niyang binuksan ang pinto ng silid ng biyanan at maingat na sinubuan ito. Sa bawat paglunok ng matanda, nakita ni Maribel ang dahan-dahang paglandas ng mga luha mula sa mga mata ni Doña Carmen. Pinunasan niya ang mga luhang iyon ng may matinding pagmamahal, tahimik na nagdarasal na sana ay maibsan kahit kaunti ang paghihirap ng babaeng minsang kumupkop sa kanila nang sila ay walang matakbuhan. Ngunit ang kanyang munting kabutihan ay hindi nakalampas sa matalas na paningin ni Susan na biglang pumasok sa silid. Sa sobrang inis at galit dahil sa pakikialam ng byuda, walang pag-aatubiling tinabig ng hipag ang mainit na mangkok. Ang kumukulong sabaw ay tuwirang tumapon sa nanginginig na mga kamay ni Maribel na agad nag-iwan ng mapupulang paso sa kanyang balat. Napapikit siya ng mariin at kinagat ang kanyang ibabang labi hanggang sa magdugo upang pigilan ang anumang daing ng sakit na nais kumawala sa kanyang lalamunan. Habang pinagbabantaan siya ni Susan na huwag nang mangingialam sa paraan ng kanilang pag-aalaga, hindi sinasadyang nahagip ng paningin ni Maribel ang mga mata ng kanyang biyenan. Nakatingin si Doña Carmen kay Susan at sa mga sulyap na yon ay walang bakas ng pagkawala sa sarili o pagkasira ng isip. Mayroong isang matalim at malinaw na pagkamuhi sa mga matang yon na mabilis na nagtago sa likod ng isang blanko at walang emosyong mukha. Bago pa man niya maunawaan ang misteryong nakita sa mga mata ng matanda, napilitan siyang bumalik sa kanilang masikip na bodega dahil sa matinding pag-aalala sa naiwang anak. Nadatnan niya si Leo na nanginginig
at nag-aapoy sa matinding lagnat. Mabilis siyang tumakbo patungo sa kabinet ng mga gamot upang kumuha ng lunas, ngunit nadatnan niya itong nakakandado ng makapal na bakal. Nagmakaawa siya kina Susan at Myrna para sa kahit isang pirasong gamot na pampababa ng lagnat, ngunit pinagkaitan lamang siya ng mga ito at pinagbawalang lumabas ng bahay upang bumili. Dahil pinutol din ng magkapatid ang linya ng kuryente at pampainit sa kanilang silid, binalot ng nakakamatay na lamig ang buong kwarto ng mag-ina. Walang ibang magawa si Maribel, kundi ang humiga sa malamig na sahig ikinulong sa kanyang sariling mga bisig ang nanginginig na katawan ni Leo upang ibigay ang natitirang init ng kanyang pagmamahal bilang isang ina. Kinabukasan, habang desperadong naghahanap ng paraan si Maribel upang maisugod ang anak sa ospital, natagpuan ni Susan ang nakatagong medikal na record ng sakit sa puso ni Leo. Sa halip na maawa sa kalagayan ng pamangkin, isang nakakakilabot na ngiti ang sumilay sa labi ng hipag bago nito inihulog ang nag-iisang papel na naglalaman ng kasaysayan ng sakit ng bata. Sa naglalagablab na apoy ng pugon, hinayaang maging abo ang huling pag-asa ng isang inang naghihingalo ang puso. Dumating ang araw na ang langit ay tila nakikiramay sa pighating nararamdaman ni Maribel. Ang bawat patak ng ulan na tumatama sa mga bintana ng mansyon ay tila mga luhang hindi na mapigilan, patuloy na naghuhukay ng puwang sa kanyang nalulumbay na puso. Sa gitna ng dilim, pinagsama ni Susan at Myrna ang kanilang bagsik upang ipatupad ang matagal na nilang binalak. Walang habas na itinapon nila ang mga gamit ni Maribel sa labas ng pintuan kasabay ng mga laruan ni Leo na nagkalat sa putikan. Ang bawat paghagis ng kanilang mga kagamitan ay tila isang malupit na pagpunit sa natitirang dignidad ng isang inang walang ibang hangad kundi ang mapayapang pamumuhay para sa kanyang anak. Nakatayo si Myrna sa itaas ng matayog na baitang ang kanyang mga mata ay puno ng paghamak habang nakatingin sa babaeng pilit na kumakapit sa kanyang mga gamit sa gitna ng malakas na buhos ng ulan. Lumayas ka, pabigat. Wala kang puwang sa pamilyang ito at huwag ka nang babalik dahil hindi ka namin kailangan matigas na pahayag nito na tila isang martilyong bumaon sa pandinig ni Maribel. Sa kabila ng matinding panlalait, nanatiling nakayuko at tahimik ang byuda, ang kanyang mga kamay ay mahigpit na nakayakap sa kanyang anak na nakakubli sa ilalim ng kanyang basa ng damit. Ang bawat hakbang niya palayo sa mansyon ay tila isang paglakad sa ibabaw ng mga bubog, masakit at puno ng sugat, ngunit kailangang gawin para sa kaligtasan ng batang walang malay. Habang naglalakad sa madilim at maputik na kalsada, napatingin si Maribel sa itaas na bintana ng silid ni Doña Carmen. Mayroong bahagyang paggalaw sa kurtina na nagpapahiwatig na may nakatingin mula sa loob, ngunit walang anumang boses o aksyong nagmula roon upang pigilan ang kanilang pagpapaalis. Ang katahimikang yon ay mas matindi pa sa anumang sigaw, isang pagtanggap na tila siya ay tuluyan na ngang tinalikuran ng mundo. Ang bawat paghinga ni Maribel ay mabigat at puno ng pait, habang iniisip niya kung paano niya maitataguyod ang kinabukasan ng kanyang anak sa gitna ng kawalan. Sa kabila ng matinding pagsubok, isang maliit na tinig ang nagbigay ng liwanag sa kanyang nagdidilim na mundo. Inangat ni Leo ang kanyang maliit na kamay at maingat na pinunasan ng mga luha sa pisngi ng kanyang ina. Huwag ka nang umiyak, Mama. Matapang tayo, hindi ba? Ang simpleng mga salitang yon ay tila isang gamot na mabilis na naghilom sa anumang sugat sa kanyang pagkatao. Sa kabila ng lahat ng kalupitang dinanas na ramdaman ni Maribel, ang isang bagong lakas na bumubukal mula sa kaibuturan ng kanyang pagiging ina. Hindi na lamang siya ang mahinang babaeng dating nagpapakumbaba, kundi isang babaeng handang makipaglaban para sa kinabukasan ng kanyang anak. Habang papalayo sa mansyon, hindi nila napansin
ang isang anino na nakatayo sa ilalim ng isang malaking puno sa kanto ng kalye. Ang taong yon ay tahimik na nakasubaybay sa kanila. Ang bawat galaw ay puno ng pagbabantay at pag-aalala. Sa loob ng puso ni Maribel, may isang pangako siyang binuo habang dinadaanan ang bawat patak ng ulan. Hindi man niya alam kung saan sila pupulutin o kung ano ang naghihintay sa kanilang bukas, sinumpaan niya sa harap ng langit na hindi siya muling magpapasailalim sa kahit anong uri ng pang-aapi. Ang mansyong yon na dating tinawag niyang tahanan ay tinalikuran na niya, ngunit ang paghihiganti ng tadhana ay nagsisimula pa lamang mabuo sa gitna ng gabing iyon. Habang naglalakad patungo sa kawalan, isang tanong ang patuloy na sumasagi sa kanyang isipan: kung ang taong minsang tinuring niyang ina ay may alam sa lahat ng nagaganap, bakit nananatiling tahimik at walang kibo ang matanda sa gitna ng kanilang paghihirap? Matapos iwanan ng kanyang anak na si Leo sa ilalim ng pangangalaga ng isang matapat na kaibigang kapuspalad din sa buhay, nagpasiya si Maribel na bumalik sa mansyong naging saksi ng kanyang bawat hikbi. Ang kadiliman ng gabi ay nagsisilbing balabal niya habang tinatahak ang pamilyar na daan. Ang bawat hakbang ay puno ng kaba at determinasyon. Hindi niya hahayaang mabulok sa kapabayaan ang babaeng minsang naging sandigan ng kanyang namayapang asawa. Sa gitna ng katahimikan ng paligid, ang marahang paggalaw ng mga dahon sa hangin ay tila mga bulong ng babala, ngunit mas malakas ang sigaw ng kanyang konsensya at pagmamahal. Dahan-dahang pumasok si Maribel sa loob ng biyatu sa pamamagitan ng maliit na pintuan sa likod na hindi na nakakandado ng maayos dahil sa kapabayaan ni Susan. Pagdating niya sa silid ni Doña Carmen, halos madurog ang kanyang puso sa nakitang kalagayan ng matanda. Nakahiga ang biyenan sa isang manipis na kutsyon na naglalabas ng amoy ng amag at dumi, malayo sa karangyaang dapat ay tinatamasa nito. Ang bawat paghinga ng matanda ay mabigat, isang piping hiling para sa tulong na walang sinuman sa mga anak nito ang nais duminig. Lumapit si Maribel at hinawakan ang malamig na kamay ng biyenan habang ang kanyang mga mata ay mabilis na napuno ng luha. "Mama, nandito na po ako. Patawarin niyo po ako kung iniwan ko kayo rito. Ililigtas ko po kayo sa impyernong ito." Bulong niya na may kasamang matinding pighati. Sa gitna ng kadiliman, nakita niya ang mabilis na pagkurap ng mga mata ni Doña Carmen, isang senyales na nauunawaan nito ang bawat salitang binitawan niya. Ginamit ni Maribel ang lahat ng natitirang lakas sa kanyang maliit na katawan upang ipasan sa kanyang likuran ang matanda. Ang bigat ni Doña Carmen ay tila pasanin ng buong mundo. Bawat hakbang ni Maribel ay nagdudulot ng matinding ngalay sa kanyang mga binti at likod. Habang dahan-dahan silang lumalabas patungo sa hardin, biglang tumama ang sinag ng isang flashlight sa pader na malapit sa kanila. Isang bantay ang naglalakad sa paligid. Ang tunog ng mga mabibigat na sapatos nito sa semento ay tila hatol ng kamatayan para kay Maribel. Mabilis siyang nagtago sa likod ng malalagong halaman na puno ng matutulis na tinik. Naramdaman niya ang pagbaon ng mga tinik sa kanyang balat. Ang hapdi ng bawat sugat na nalilikha nito ay tila mga kurot ng apoy, ngunit nanatili siyang walang kibo. Pinigil niya ang kanyang hininga, itinakip ang kanyang palad sa sariling bibig upang walang anumang ingay na makawala habang lumalampas ang bantay. Nang tuluyang makalayo sa panganib, dinala niya ang matanda patungo sa kalsada kung saan naghihintay ang isang lumang tricycle na kinuha niya. Ang tunog ng makina ng sasakyan ay pumupunit sa katahimikan ng madaling araw habang tinatahak nila ang daan patungo sa malayong lalawigan. Sa loob ng tricycle, maingat na isinandal ni Maribel ang ulo ng biyenan. Sa kanyang balikat, ang init ng kanilang mga katawan ang nagsisilbing proteksyon laban sa malamig na hangin ng madaling araw. Samantala, sa loob ng mansyon, nagising si Susan sa gitna ng gabi at agad na nagtungo sa silid ng ina
upang kumpiskahin ang huling piraso ng alahas na alam niyang itinago nito, ngunit ang tanging nadatnan niya ay ang bakanting kama at ang malamig na simoy ng hangin na nagmumula sa bukas na bintana. Pagdating nila sa isang maliit na baryo sa probinsya, sinalubong sila ng liwanag ng umaga na tila nagbibigay ng bagong pag-asa. Ngunit ang kagalakang yon ay mabilis na napalitan ng matinding takot nang marating nila ang dampa kung saan naiwan si Leo. Nadatnan ni Maribel ang kanyang anak na nanginginig sa matinding pangingisay. Ang mga mata ng bata ay tumirik sa gitna ng napakataas na lagnat na tila kumakain sa huling lakas nito. Ang sigaw ng desperasyon ni Maribel ay umalingaw-ngaw sa buong baryo, isang inang nakaharap sa pinakamasakit na pagsubok habang hawak ang dalawang mahalagang buhay na kapwa nasa bingit ng kamatayan. Sa gitna ng kalsadang puno ng alikabok at tuyong dahon, ang tinig ni Maribel ay tila isang sugat na bumubuka, mahapdi at puno ng desperasyon, habang yakap ang nanginginig na katawan ni Leo. Ang bawat paghinga ng bata ay tila isang manipis na sinulid na malapit ng maputol, habang ang mga mata nito ay nananatiling nakatingala sa langit nang walang malay. Sa kabilang dako, si Doña Carmen ay nakaupo lamang sa gilid ng kalsada. Ang kanyang mga mata ay puno ng pighati habang nakatingin sa kanyang apo, ngunit ang kanyang katawan ay nananatiling bilanggo ng sariling kapansanan. Ang katahimikan ng paligid ay biglang naputol nang dumating ang isang lumang sasakyang pampasada na huminto ng marahan sa kanilang tapat na nagdulot ng pag-angat ng makapal na alikabok sa hangin. Bumaba ang isang lalaki, mula sa sasakyan ang kanyang mukha ay nababakas ng pag-aalala at katanungan. Siya si Anton, ang tanging doktor sa maliit na baryong iyon, na kilala rin bilang tagapangalaga ng mga hayop sa bukid dahil sa kanyang busilak na puso. Anong nangyari? Sandali, let me check him. Wika ni Anton sa isang tinig na puno ng kapanatagan na tila isang malamig na tubig na ibinuhos sa naglalagablab na takot ni Maribel. Mabilis niyang kinuha ang bata mula sa mga bisig ng inang nanginginig at dinala ito sa loob ng kanyang maliit na klinika. Doon sa ilalim ng malamig na liwanag ng isang bumbilya, sinimulan ni Anton ang paglalapat ng lunas. Ang bawat kilos ni Anton ay maingat at puno ng malasakit habang si Maribel ay nakatayo sa isang sulok. Ang kanyang mga daliri ay mahigpit na nakakapit sa kanyang dibdib, tahimik na nagdarasal na sana ay hindi ito ang huling pagkakataon na mayayakap niya ang kanyang anak. Matapos ang ilang oras ng matinding kaba, unti-unting kumalma ang paghinga ni Leo. Ang mataas na lagnat ay dahan-dahang bumaba at ang panginginig ng kanyang maliliit na kalamnan ay huminto na. He's stable now. Kailangan lang niya ng pahinga at tamang pagkain. Paliwanag ni Anton habang pinupunasan ang kanyang noo. Sa unang pagkakataon, matapos ang mahabang panahon ng paghihirap, nakaramdam si Maribel ng isang uri ng kapayapaan na hindi kayang bilhin ng salapi. Hindi nagtagal tinulungan sila ni Anton na makahanap ng isang maliit at lumang dampa na malapit sa dalampasigan. Ang bubong nito ay gawa sa tuyong kawayan at nipa at ang bawat hakbang sa sahig na kawayan ay lumilikha ng isang tunog na tila nagkukwento ng katandaan ng lugar. Dito nagsimula ang bagong buhay ni Maribel, malayo sa karangyaan ngunit malaya sa pang-aapi. Upang mabuhay, tinanggap ni Maribel ang lahat ng uri ng trabaho sa baryo. Ang kanyang mga kamay na dati ay sanay sa paglilinis ng mansyon ay tila naging mga saksi sa lupit ng kahirapan. Mula sa paglalaban ng naglalakihang tumpok ng mga damit ng mga kapitbahay hanggang sa pagbabalat ng libu-libong butil ng bawang na nagdudulot ng hapdi sa kanyang mga kuko at balat. Ang bawat gabi ay natatapos ng may matinding panginginig ng kanyang mga kalamnan dahil sa pagod, ngunit sa tuwing makikita niya ang kanyang anak na mahimbing na natutulog at ang kanyang biyenan na maayos na nakahiga,
Ang lahat ng pait ay tila nagiging matamis na sakripisyo. Si Anton ay naging madalas na panauhin sa kanilang maliit na tahanan. Hindi ito pumupunta ng walang dala. Kung minsan ay may bitbit itong sariwang gulay o kaya naman ay mga gamot para sa puso ni Leo. Sa bawat pagbisita nito, ramdam ni Maribel ang isang uri ng pagmamalasakit na hindi niya akalaing mararanasan pa mula sa isang estranghero. Isang hapon, habang abala si Maribel sa pagluluto ng kanilang hapunan, nakita niyang tahimik na inaayos ni Anton ang butas sa kanilang bubong. Ang bawat pagpukpok nito sa kahoy ay tila isang pangako ng proteksyon na matagal nang nawala sa buhay ni Maribel. Sa tuwing nagtatama ang kanilang mga mata, nadarama ni Maribel ang isang bahagyang panginginig sa kanyang puso, isang damdamin na pilit niyang sinusupil dahil sa bigat ng kanyang nakaraan. Sige po, Doc, ako na po ang bahala rito. Thank you so much sa lahat ng tulong niyo. Nahihiyang wika ni Maribel habang iniaabot ang isang baso ng tubig. Ngumiti lamang si Anton, isang ngiting tapat at puno ng pag-unawa. Ang kanilang mga daliri ay bahagyang nagkadikit nang tanggapin ng lalaki ang baso, isang simpleng pagkakadikit na nagdulot ng mabilis na pagtibok ng puso ni Maribel na tila isang ibong nais kumawala sa hawla. Pagsapit ng gabi matapos makatulog ng lahat, naupo si Maribel sa tabi ng higaan ni Doña Carmen. Sa ilalim ng liwanag ng isang maliit na kandila, ang anino ng kanilang mga katawan ay tila nagsasayaw sa dingding na kawayan. Hinawakan ni Maribel ang kamay ng biyenan at doon ay tuluyan ng bumagsak ang kanyang mga luha. Ang bawat hikbi niya ay puno ng pagtatapat tungkol sa kanyang pagod at sa takot na baka isang araw ay matagpuan sila ng mga kuta ng kanyang mga hipag. Ang kanyang pighati ay umalingaw-ngaw sa apat na sulok ng dampa habang ang bawat patak ng luha ay nagiging saksi sa kanyang labis na pangungulila sa namayapang asawa. Ngunit sa gitna ng kanyang pag-iyak, hindi niya alam na sa lungsod ang kanyang mga hipag ay hindi pa tumitigil sa paghahanap. Sa loob ng marangyang mansyon, hinawakan ni Myrna ang isang maliit na piraso ng papel na naglalaman ng isang mahalagang impormasyon. Isang resibo ng gamot na binili sa isang maliit na parmasya sa probinsya ang naging susi upang muling buksan ang pintuan ng panganib para sa mag-ina. Sa ilalim ng bubong na nipa at kawayan ang katahimikan ay tila isang malalim na dagat na bumabalot sa buong dampa. Nakahiga si Doña Carmen, ang kanyang mga mata ay nakatuon sa kisamangyari sa sasa, tila walang buhay at walang direksyon. Ngunit sa likod ng mga matang yon, ang kanyang isipan ay isang naglalagablab na hininga ng katinuan. Sa loob ng maraming buwan, binalot niya ang kanyang sarili sa isang makapal na kumot ng pagkukunwari. Pinili niyang magmistulang bilanggo ng sariling katawan at isip isang matandang ulyanin na walang nararamdaman upang makita ang tunay na kulay ng mga taong nakapaligid sa kanya. Ang bawat pangungutya ni Susan at Myrna, ang bawat pisikal na sakit na idinulot ng kanilang kapabayaan, at ang bawat patak ng luha ni Maribel ay malinaw na nakaukit sa kanyang gunita. Sa tuwing wala si Maribel dahil abala sa paghahanap buhay, ang tunay na Doña Carmen ay nagigising. Mula sa ilalim ng kanyang manipis na banigdahan, dahang gumalaw ang kanyang kaliwang kamay, ang tanging bahagi ng kanyang katawan na napanatili ang lakas at kontrol. Sa pamamagitan ng panginginig, ngunit determinadong mga daliri, dahan-dahan niyang inilabas ang isang maliit at lumang kwaderno, ang kanyang lihim na talaarawan. Ang bawat pagkaluskos ng papel, sa tuwing inililipat niya ang mga pahina, ay tila isang bulong ng katotohanan sa gitna ng kadiliman. Kinuha niya ang isang maikling lapis at nagsimulang magsulat. Ang bawat guhit ng tinta sa papel ay tila mga bakas ng dugo mula sa kanyang puso. Itinatala ang bawat kasalanan ng kanyang mga anak na tunay at ang bawat kabutihan ng manugang na itinuring niyang sariling dugo. Isinulat niya ang petsa kung kailan siya pinagkaitan ng pagkain ni Susan. Itinala niya ang oras kung kailan siya sinaktan ni Myrna
dahil lamang sa kanyang pagkakasakit. Ngunit higit sa lahat pinuno niya ang mga pahina ng mga salitang naglalarawan sa sakripisyo ni Maribel. Ang bawat hapdi ng bawang sa mga kamay ni Maribel, ang bawat puyat nito sa pagbabantay sa kanila ni Leo, at ang bawat matamis na ngiti sa kabila ng pagod ay kinalap niya sa kanyang puso. Ito ang kanyang magiging sandata, ang huling hatol na wawakasan ng kasakiman ng mga buwitreng naghihintay sa kanyang kamatayan. Sa bawat salitang kanyang sinusulat, nararamdaman niya ang isang uri ng hapdi at pag-asa, isang pagnanais na maituwid ang lahat bago tuluyang bawiin ng langit ang kanyang hiram na buhay. Nabalik lamang ang kanyang diwa nang marinig niya ang tunog ng mga yabag sa hagdan ng kawayan. Mabilis at maingat niyang muling itinago ang talaarawan sa ilalim ng kanyang banig. Isinabay ang kanyang paghinga sa ritmo ng isang taong tulog at walang kamalayan. Pumasok si Maribel pagod at may bitbit na ilang piraso ng isda para sa kanilang hapunan. Agad na lumapit ang byuda sa kanya, maingat na pinunasan ang kanyang noo at hinalikan ang kanyang kamay. "Mama, kain na po tayo. Masarap ang ulam natin ngayon." Malambing na wika ni Maribel kahit alam ng matanda na ang bahaging ibibigay nito sa kanya ay ang pinakamainam na parte, habang ang manugang ay makukontento na lamang sa sabaw at tira. Pinanood ni Doña Carmen ang bawat galaw ni Maribel at sa kanyang loob, isang panalangin ang kanyang binitawan na sana ay mabigyan niya ng katarungan ang babaeng ito bago mahuli ang lahat. Ngunit ang kapayapaan sa loob ng dampa ay tila isang mabuhay na pangarap. Sa labas ng maliit na eskinita ng baryo, isang itim na sasakyan ang dahan-dahang huminto. Ang mga gulong nito ay dahan-dahang sumisipsip sa alikabok ng daan. Isang lalaking may hawak na kamera ang dahan-dahang bumaba, ang kanyang mga mata ay nakatuon sa bahay ni Maribel. Kinuha niya ang kanyang telepono at may tinawagan. "Nahanap ko na sila." Kasama nila ang matanda, ulat nito sa kabilang linya. Sa kabilang dako, sa loob ng marangyang mansyon sa lungsod, isang malademonyong tawa ang kumawala sa mga labi ni Myrna habang hawak ang kanyang baso ng alak. Ang mitya ng pagsabog ay muling sinindihan at ang tanong na lamang ay kung gaano kabilis kakalat ang apoy bago tuluyang lamunin ang katahimikang pilit na binuo ni Maribel sa gitna ng kahirapan. Ang walang humpay na pagbuhos ng ulan ay tila isang malupit na latigo na humahampas sa bubong ng dampa, lumilikha ng isang malungkot at mabigat na himig sa gitna ng kadiliman. Sa loob ng maliit na kusina, pilit na iginagapang ni Maribel ang kaniyang mga huling lakas upang tapusin ang pagbabalat ng mga bawang, kahit na ang kaniyang paningin ay nagsisimula ng lumabo at ang kaniyang katawan ay tila nagnininga sa tindi ng lagnat. Ang bawat butil ng pawis na humahalo sa kaniyang mga luha ay nagpapakita ng isang inang handang ubusin ang sarili para sa kaniyang mga mahal sa buhay. Ngunit ang kaniyang mga tuhod ay tuluyan ng sumuko at ang kaniyang marahas na pagbagsak sa sahig na kawayan ay nagdulot ng isang mabigat na tunog na yumanig sa katahimikan ng gabi. Nabalik lamang ang kaniyang kamalayan nang maramdaman niya ang isang malamig na bimpo na dahan-dahang inilalapat sa kaniyang noo. Sa kaniyang panlalabo ng paningin, isang anino ang kaniyang nakita na tila nagmula sa kaniyang mga panaginip. "Paulo, ikaw ba yan? Huwag mo kaming iwan. Pagod na ako." Ang kaniyang basag na tinig ay tila isang pakiusap na nagmula sa kailaliman ng kaniyang pighati. Ang kaniyang kamay ay nanginginig na humawak sa bisig ng lalaki, mahigpit na kumakapit na tila ito ang kaniyang huling talasok sa gitna ng rumagasang baha. Ngunit ang tinig na sumagot ay hindi ang kaniyang asawa, kundi ang malumanay at baritono na boses ni Anton. "Nandito lang ako, Maribel. Ligtas ka na. Hayaan mong ako naman ang mag-alaga sa'yo." Bulong ng doktor habang marahang hinahawakan ng kaniyang nanginginig na palad. Sa pagkakataong yon, ang papel ni Maribel bilang tagapaglingkod ay naglaho.
Si Anton ang nagluto ng mainit na lugaw, si Anton ang naglinis ng kanyang mga sugat sa kamay, at si Anton ang tapat na nagbantay sa kanyang pagtulog. Sa bawat dampi ng mga daliri ng lalaki sa kaniyang balat upang ayusin ang kaniyang kumot, isang uri ng init ang gumagapang sa puso ni Maribel, isang init na matagal nang kinalimutan ng kaniyang pagkatao. Nang sumapit ang dapit hapon at bahagyang bumuti ang kaniyang pakiramdam, tinulungan siya ni Anton na makaupo sa tabi ng bintana. Sama-sama nilang pinanood ang paglubog ng araw habang karga ni Maribel si Leo at nasa tabi naman nila si Doña Carmen na nakaupo sa kaniyang silan. Ang kapaligiran ay binalot ng isang ginintuang liwanag at sa sandaling iyon ang dampa ay tila naging isang tunay na tahanan. Isang pambihirang katahimikan ang namayani kung saan ang bawat sulyap ni Anton kay Maribel ay puno ng lihim na paghanga at matinding paggalang. Maging si Doña Carmen ay bahagyang ngumiti habang nakatingin sa dalawa isang sulyap na tila nagbibigay ng basbas sa isang pag-ibig na nagsisimulang umusbong mula sa mga abo ng pagdurusa. Maingat na inabot ni Anton ang isang maliit na tuwalya upang punasan ang pawis sa leeg ni Maribel. Ang kanyang mga daliri ay bahagyang nadampi sa balat ng byuda na nagdulot ng isang mabilis na pagtibok ng puso ni Maribel na tila isang tambol na nagbabadyang sumabog. Ang distansya sa pagitan ng kanilang mga mukha ay lumiit sapat na upang maramdaman nila ang init ng hininga ng bawat isa. Isang tahimik na pangako ang nabuo sa mga mata ni Anton, isang pangakong hindi na kailanman muling mag-iisa si Maribel sa kaniyang mga laban. Ang kilig na naramdaman ni Maribel ay hindi katulad ng sa isang kabataan. Ito ay isang malalim matanda at mapayapang pag-asa na marahil mayroon pa ring pagkakataon para sa kaniya na muling mahalin. Subalit ang kapayapaang ito ay tila isang marupok na salamin na nakatakdang mabasag. Habang ang gabi ay muling bumabalot sa baryo, isang kakaibang anino ang dahan-dahang gumagapang sa labas ng kanilang bakuran. Isang kamay ang marahang humawak sa doorknob ng kanilang pintuan sa likod. Sinusubukan ang tibay nito nang walang anumang nililikhang ingay. Ang tunog ng mga tuyong dahon na nadidiinan sa labas ay nagpatindig sa balahibo ni Maribel. Ang kaniyang kaba ay muling bumalik mas matindi at mas malamig kaysa sa kaniyang lagnat. Sino ang nangangahasi? Nasirain ang kanilang munting paraiso sa gitna ng malalim na gabi. Ang bawat paghinga ni Maribel ay tila isang matalim na aspili na tumutusok sa kanyang dibdib habang nakikinig sa hindi pangkaraniwang kaluskos sa labas ng kanilang pinto. Ang gabi na dapat ay puno ng kapayapaan ay biglang nabalot ng isang malapot na kaba. Mabilis niyang kinuha si Leo at maingat na itinago sa ilalim ng higaan habang ang kanyang mga kamay ay nanginginig sa takot. Sa kabilang dako si Anton, na hindi pa nakakaalis, ay mabilis na kumilos nang marinig ang tunog ng pinitik na trangka ng pinto. Sa pamamagitan ng kanyang matipunong pangangatawan at matapang na presensya, hinarap niya ang anino na nagtatangkang pumasok. Nang mapagtantong may lalaking nakahandang lumaban ng estranghero, ay mabilis na tumakbo palayo ang kanyang mga yabag. Sa tuyong dahon ay unti-unting naglaho sa kadiliman ng gabi. Bagamat nakaligtas sa panganib ang mukha ni Anton, ay nanatiling seryoso at puno ng pag-aalala. Maribel, hindi na tayo pwedeng manahimik lang. Kailangan na nating i-report ito sa mga otoridad. Wika ng doktor habang inaalala ang kaligtasan ng Go Apu. Subalit ang takot ni Maribel ay mas malalim pa sa anumang pisikal na banta. Dok, hindi ko pwedeng gawin iyon. Wala akong legal na karapatan kay Mama Carmen. Kapag nalaman nilang narito kami, kukunin nila si Mama at baka pati si Leo ay ilayo sa akin. Sagot niya sa pagitan ng kanyang mga hikbi. Ang kanyang pighati ay tila isang malalim na balon na walang katapusan ng dusa ng isang babaeng pilit na binubura ang sariling kapakanan para lamang sa mga taong mahal niya. Samantala,
Sa kislap ng mga ilaw sa lungsod, ang marangyang mansyon ng mga pamilyang nagpahirap sa kanya ay nababalot ng tensyon. Sina Susan at Myrna ay tila mga kensang nakakulong sa isang silid desperado at puno ng galit. Ang mga sulat mula sa bangko ay tila mga babala ng darating na kamatayan. Ang kanilang mga utang sa pagsusugal ay tuluyan ng sumabog. Kailangan natin ang lagda ni Mama. Kung hindi natin maibebenta ang lupang iyon, sa sentro mawawala sa atin ang lahat. Sigaw ni Susan habang binabato ang isang baso ng alak na lumikha ng mga piraso ng kristal sa sahig. Sa kanilang kasakiman nagpasya silang gumamit ng pinakamaduming paraan. Kumuha sila ng isang abogadong mabulaklak ang dila, ngunit bulok ang kaluluwa upang gawa ng kwento si Maribel. Inihanda nila ang isang kasulatan na nag-aakusa kay Maribel ng pambubusabos sa matanda at pagkidnap sa isang taong walang kalaban-laban. Ang bawat salita sa dokumentong yon ay tila mga laso na nakatakdang pumatay sa reputasyon ng biyuda. Hindi nagtagal sa tulong ng pera at impluensya isang warrant of arrest ang opisyal na inilaman laban kay Maribel. Ang batas na dapat ay nagtatanggol sa mga inaapi ay naging sandata ng mga mapangapi. Habang nagdidilim ang langit sa probinsya, ang katahimikan ng klinika ni Anton ay biglang naputol nang dumating ang dalawang sasakyan ng mga pulis kasama ang gata ng mga kargador na upahan ni Susan. Ang tunog ng mabibigat na sapatos sa labas ng pintuan ay tila isang hatol na hindi na mababawi. Ang kaba sa dibdib ni Maribel ay naging isang malamig na panginginig na tila yelo sa kanyang mga buto. Nang bumukas ang pinto, hindi ang mukha ng katarungan ang kanyang nakita, kundi ang malupit na ngiti ng isang batas na binili ng salapi. Habang pilit siyang inilalayo sa kanyang anak at sa biyenan ang tanging nagawa ni Maribel ay tumingin sa langit at magtanong sa kanyang isipan hanggang kailan kailangang magbayad ng isang inosenteng puso para sa kasalanang hindi niya kailanman ginawa. Sa bawat hakbang niya palayo, sa dampa ang liwanag ng buwan ay tila naging saksi sa isang panibagong yugto ng kanyang kalbaryo. Sa kailaliman ng maliit na silid sa ilalim ng lupa, ang hangin ay naging mabigat at puno ng amoy ng lumang kahoy at alikabok. Ang malalakas na yabag ng mga pulis sa itaas ay nagpadama ng panginginig. Sa kisameng kahoy bawat hakbang ay tila isang mabigat na pasanin na dumadagan sa balikat ni Maribel. Sa tulong ni Anton, mabilis silang nakapagtago sa maliit na espasyong ito bago pa man tuluyang mabuksan ang pintuan ng klinika. Niyakap ng mahigpit ni Maribel si Leo, itinakip ang kaniyang palad sa bibig ng bata upang masiguro na walang anumang tunog ang makakalabas na maaaring maging hudyat ng kanilang kinaroroonan. Ang kaniyang puso ay mabilis na tumitibok na tila isang ibong nagpupumiglas sa loob ng kaniyang dibdib habang ang pawis ay dahan-dahang gumagapang sa kanyang noo. Inilapat ni Anton ang kanyang hintuturo sa sariling mga labi, isang senyales para kay Maribel na manatiling tahimik habang naririnig nila ang paghahalughog sa itaas. Ang tunog ng mga kagamitang inililipat at mga boses na nag-uutos ay tila isang malupit na paalala na ang katarungan ay pansamantalang nabulag ng salapi. Sa gitna ng dilim na ramdaman ni Maribel, ang isang mainit na kamay na humawak sa kanyang braso. Si Doña Carmen sa kabila ng kaniyang kapansanan ay gising at mulat ang mga mata. Ang kamay ng matanda ay may lakas na hindi inaasahan ni Maribel, isang mahigpit na kapit na tila nagsasabing hindi siya dapat mawalan ng pag-asa. Nang tuluyang tumahimik ang paligid at lumisan ang mga pulis, ang tanging maririnig na lamang ay ang marahang paghinga ni Leo na nakatulog na dahil sa pagod. Doon ay hindi na napigilan ni Maribel ang pag-agos ng kaniyang mga luha. Ang bawat hikbi ay puno ng pagsisisi at pagod. I'm so sorry, Mama Carmen. I'm sorry, Doc Anton. Dahil sa akin, nadamay pa kayo sa gulo na ito. Ang kaniyang tinig ay basag at puno ng pighati. Inisip niya ang posibilidad na mabulok sa kulungan
At malayo sa kanyang anak, isang takot na tila laso na unting pumapatay sa kanyang espiritu. Ngunit si Anton ay lumapit at naupo sa kanyang tabi. Ang init ng presensya nito ay tila isang liwanag sa gitna ng kadiliman. Maribel, look at me. Hindi mo ito kasalanan. Ginagawa mo lang ang tama dahil sa pagmamahal. I will protect you whatever it takes. Ang pangako ng doktor ay may kasamang katatagan na nagpatahan sa kanyang pag-iyak. Sa kabilang dako ng silid, may kakaibang nagaganap kay Doña Carmen. Ang kanyang mga labi ay bahagyang gumagalaw, pilit na humuhulma ng mga salitang matagal nang nabaon sa kanyang lalamunan. Ang kanyang mga mata ay nakatitig kay Maribel nang may lalim na tila may nais iparating na mahalagang lihim. Ang bawat mahinang tunog na lumalabas sa kanyang bibig ay tila isang pagsisikap na gibain ang pader ng kanyang kapansanan. Isang sumpa at pangako ang nabubuo sa isipan ng matanda. Isang panunumpa na hindi niya hahayaang maging biktima ng kawalang katarungan ang kaisa-isang tao na tunay na nagpahalaga sa kanya. Pagsapit ng madaling araw, ang kalusugan ni Leo ay muling nagpakita ng babala. Ang bata ay nagsimulang dumaing sa sakit at muling uminit ang kaniyang katawan. Ang gamot na kailangan nito ay wala sa ilalim ng hihingan at kailangang makuha mula sa botika sa labas. Alam ni Maribel ang panganib na naghihintay sa bawat hakbang sa labas ng kanilang pinagtataguan. Ngunit ang pag-ibig ng isang ina ay mas malakas kaysa sa takot sa rehas. Kumuha siya ng isang lumang balabal at dahan-dahang tumayo. Kailangan kong lumabas, kailangan ni Leo ng gamot. Ang kanyang desisyon ay pinal at walang bakas ng pag-aalinlangan. Habang dahan-dahan niyang itinutulak ang pinto ng lihim na silid, isang matinding kaba ang bumalot sa kanya. Paano kung sa kanyang paglabas ay hindi na siya makabalik? Paano kung ito na ang huling sandali na makikita niya ang kanyang pamilya? Ang malamig na hamog ng madaling araw ay tila isang maputlang kumot na bumabalot sa paligid ng palengke, kung saan ang bawat anino ay nagdadala ng pangamba sa puso ni Maribel. Nakasuot siya ng isang lumang balabal na kayuko habang naglalakad sa gitna ng mga tindahang nagsisimula pa lamang magbukas. Ang kanyang mga daliri ay mahigpit na nakakapit sa iilang barya sa loob ng kanyang bulsa. Ang kanyang buong kaisipan ay nakatuon lamang sa gamot na magliligtas sa kanyang anak na si Leo mula sa nag-aapoy na lagnat. Sa bawat yabag ng kanyang mga paa sa basang semento, nararamdaman niya ang kanyang mabilis na tibok ng puso na tila isang tambol na nagbabadyang sumabog sa tindi ng kaba. Nang marating niya ang maliit na parmasya, mabilis siyang kumuha ng gamot at nagbayad. Ngunit sa kanyang pagtalikod, isang pamilyar at nakakangiting boses ang pumunit sa katahimikan ng umaga. Nahanap din kita, ikaw na ahas ka. Ang kaniyang mundo ay tila tumigil sa pag-ikot nang makita niya si Myrna na nakatayo sa kaniyang harapan, may bit-bit na mapang-uyam na ngiti, at ang kaniyang mga mata ay nanunuot sa kagalitang matagal ng kinimkim. Bago pa man makahakbang si Maribel upang tumakas, dalawang lalaking nakauniporme ang humawak ng mahigpit sa kanyang mga bisig. Ito ang magnanakaw. Kinuha niya ang nanay ko at balak pa yata kaming takasan. Ang sigaw ni Myrna ay umalingaw-ngaw sa buong palengke, dahilan upang ang lahat ng mata ay lumingon sa kinalalagyan ni Maribel nang may panghuhusga at pagkasuklam. Hindi nagawang lumaban ni Maribel. Ang kaniyang boses ay tila nabaon sa kanyang lalamunan habang marahas na ikinakabit sa kanyang mga pulso ang malamig at matigas na bakal ng posas. Ang tunog ng paglak ng mekanismo ng posas ay tila isang huling hatol na wumasak sa kanyang pag-asa. Marahas siyang hinila patungo sa naghihintay na sasakyan ng pulis, habang mula sa malayo ay natanaw niya ang kaniyang hipag na si Susan
Nakasama ang mga tauhan nito sa pilitang inilalabas si Doña Carmen mula sa sasakyan ni Anton na kararating lamang. Ang bawat sigaw ni Anton para sa katarungan ay nalunod sa ingay ng sirena ng pulis at sa mapanirang halakhak ng kaniyang mga hipag. Ang makitang muling kinuha si Doña Carmen at inilayo sa kanya ang kaniyang anak ay tila 1,000 patalim na sabay-sabay na bumaon sa puso ni Maribel. Dinala si Maribel sa isang madilim at masikip na selda. Ang amoy ng kalawang at luma ay tila sumasakal sa kanyang bawat hininga. Naupo siya sa malamig na semento, ang kanyang muka ay nakabaon sa kanyang mga palad, habang ang walang katapusang pag-agos ng kanyang mga luha ay nagbabasa sa kanyang damit. Hindi nagtagal, dahan-dahang bumukas ang pintuang bakal at pumasok si Susan, marangya ang suot at puno ng kapalaluan. Mabubulok ka sa kulungan, Maribel. Sinira mo ang plano namin, kaya ngayon sisiguraduhin kong wala ka nang babalikang anak o yaman. Kami na ang may-ari ng lahat. Ang bawat salita ni Susan ay tila mga lason na pilit na ipinapainom sa kanya. Tumingin si Maribel kay Susan, ang kanyang mga mata ay puno ng pighati, ngunit meron ding isang uri ng apoy na hindi kailanman mapapatay ng rehas. Maaaring nakuha niyo ang lahat, ate, pero hindi niyo kailanman makukuha ang pagmamahal na ibinigay ko sa pamilyang ito. Ang Diyos na ang bahala sa inyo. Ang kaniyang tinig ay mahina, ngunit puno ng paninindigan. Lumabas si Susan nang may pagismid, iniwan si Maribel na nag-iisa sa gitna ng kadiliman. Sa kaniyang pag-iisa, tanging ang anino ng kaniyang sariling kalungkutan ang kaniyang naging kasama, habang ang kaniyang puso ay patuloy na nagtatanong kung mayroon pa bang liwanag na naghihintay sa kanya pagkatapos ng lahat ng pasakit na ito, o kung ito na nga ba ang katapusan ng kaniyang laban. Sa loob ng kapiitang tila walang hanggang gabi, ang bawat segundo ay tila isang mabigat na patak ng ulan sa tuyong lupa, mabagal malamig at punong-puno ng pighati. Nakaupo si Maribel sa sulok ng selyong bakal. Ang kaniyang mga tuhod ay nakayakap sa kaniyang dibdib, habang ang kaniyang paningin ay nakatuon sa isang maliit na liwanag na nagmumula sa siwang ng bintana sa itaas. Ang kaniyang isipan ay lumilipad patungo kay Leo at kay Doña Carmen, ang dalawang nilalang na kinuha mula sa kaniyang mga bisig ng walang anumang awa. Ngunit sa labas ng madilim na pader na ito, isang lihim na katarungan ang dahan-dahang kumikilos sa mga kamay ni Anton. Matapos ang kaguluhan sa dampa, naiwan si Anton na may matinding bigat sa kalooban, ngunit isang kakaibang bagay ang pumukaw sa kaniyang atensyon sa loob ng kaniyang bulsa. Ang kaniyang mga daliri ay dahan-dahang gumapang sa tela ng kaniyang Amerikana, at doon ay nadama niya ang isang maliit na pirasong metal, malamig, matigas, at may kakaibang hugis. Ang tansong susi na ibinigay ni Doña Carmen bago ito sa pilitang ilayo. Sa tulong ng kanyang talino at matinding determinasyon, sinundan ni Anton ang munting pahiwatig na ito hanggang sa marating niya ang isang lumang gusali ng binuo ng mga kahon ng seguridad sa bansa. Nang dahan-dahan niyang pinihit ang susi sa loob ng kandado, ang tunog ng pagbukas ng mekanismo ng bakal ay tila isang hudyat ng kalayaan. Sa loob ng kahon ay nakalagay ang isang makapal na sobrang kulay kape, ang orihinal na huling habili na testamento ni Doña Carmen, kasama ang isang legal na dokumento ng kapangyarihan na nagtatalaga kay Maribel bilang kaisa-isang tagapangalaga ng kaniyang kalusugan at kayamanan. Ang mga kasulatang ito ay nilikha ng matanda bago pa man ito tamaan ng stroke, isang patunay na matagal na niyang nakita ang busilak na puso ng kaniyang manugang. Hindi na nag-aksaya ng panahon ang doktor. Gamit ang kaniyang mga koneksyon at ang bigat ng mga dokumentong hawak, nagawa niyang bayaran ang piyansa ni Maribel sa gitna ng malalim na gabi. Nang bumukas ang pintuang bakal ng kulungan, ang liwanag ng buwan ay tumama sa maputlang mukha ni Maribel. Nagtatama ang kanilang mga mata
At sa sandaling iyon ang lahat ng takot at pagod ay tila naglaho. Lumapit si Anton at dahan-dahang inayos ang gusot na kwelyo ng damit ni Maribel. Ang kanyang mga kamay ay nananatiling banayad habang hinahawakan ang mga balikat ng babae. I've got you, Maribel. Hindi kita pababayaan. Hawak na natin ang katotohanan. Ang kaniyang tinig ay puno ng pangako at isang uri ng pagmamahal na hindi na kailangan pang bigkasin. Sa gitna ng katahimikan ng gabi, naramdaman ni Maribel ang isang uri ng kaligtasan na matagal na niyang ipinagkait sa kaniyang sarili. Samantala, sa loob ng marangyang mansyon ng mga pamilya ni Susan at Myrna, isang halakhak na puno ng kamandag ang nangingibabaw sa buong bahay. Nagpapakalasing ang dalawang magkapatid sa tagumpay na akala nila ay kanila na. Ang bawat tagay ng alak ay tila isang pagdiriwang ng kanilang kasamaan. Sa pilitan nilang hinahawakan ang nanginginig na kamay ni Doña Carmen pilit na inilalapat ang kanyang hinlalaki sa isang ink pad upang makuha ang kanyang marka sa mga papel ng paglilipat ng ari-arian. Ang matanda ay nananatiling walang kibo, ang kanyang mga mata ay nakapikit ng mariin, habang ang kanyang mga anak ay walang habas na naghahati sa kaniyang pinaghirapang yaman. Hindi nila alam na ang bawat galaw nila ay may nakatakdang hangganan. Pagsapit ng madaling araw, habang ang hamog ay dahan-dahang naglalaho sa kalsada, nakasakay na sina Maribel at Anton sa sasakyan patungo sa hukuman. Ang mukha ni Maribel ay kakikitaan ng isang panibagong lakas. Hindi na ito ang mukha ng isang biktima, kundi ang mukha ng isang inang handang bawiin ang lahat ng ninakaw sa kanya. Habang dahan-dahang binabaybay ang daan, inabot ni Anton ang kamay ni Maribel at mahigpit itong pinisil. Ang init ng kanilang mga palad ay nagsilbing lakas sa isa't isa, isang tahimik na sandali ng pagtitiwala bago ang pinakamalaking unos sa kanilang buhay. "Handa ka na ba?" tanong ni Anton. Tumango si Maribel, ang kaniyang mga mata ay nakatuon sa dulo ng kalsada kung saan naghihintay ang pintuan ng katarungan. Ang bawat hakbang nila ay tila isang martsa patungo sa katotohanan, isang bagyong nagbabadyang tumama sa kuta ng mga mapangapi. Ang malalaking pintuan ng hukuman ay dahan-dahang bumukas na naglalabas ng isang malamig na hangin na tila humahalo sa bigat ng atmosfera sa loob ng silid. Sa gitna ng naghihintay na mga mata ng madla, pumasok si Maribel nang may marahang mga hakbang. Ang kaniyang mukha ay maputla, ngunit mababakas, ang isang uri ng katatagan na hindi kailanman nakita sa kanya noon. Sa kanyang likuran, maingat na itinutulak ni Anton ang silan kung saan nakaupo si Doña Carmen. Ang bawat pag-ikot ng mga gulong sa makinis na sahig ay tila isang mabagal na martsa patungo sa isang labanan na magtatakda ng kanilang tadhana. Ang presensya ng matanda na balot ng simpleng kasuotan, ngunit may matalas na paningin, ay nagdulot ng isang matinding katahimikan na bumalot sa buong silid hukuman. Agad na tumayo si Susan mula sa kaniyang upuan. Ang kaniyang mukha ay biglang nagbago at naging isang larawan ng naghihinagpis na anak. May mga luhang pilit na inilalabas sa kaniyang mga mata habang humaharap sa hukom. "Your Honor, tingnan niyo po ang ginawa ng babaeng iyan sa aking ina. Kinuha niya si Mama at dinala sa kung saan-saang liblib na lugar para lamang pahirapan at takutin." Ang kaniyang tinig ay puno ng pekeng pighati, isang pagganap na tila galing sa isang dula-dulaan. Sa kabilang dako, ang abogado ni Susan at Myrna ay mabilis na nagsumite ng isang makapal na dokumento. Ayon sa kanilang pahayag, si Doña Carmen ay tuluyan nang nawala sa katinuan at hindi na maasahang magbigay ng anumang wastong pahayag. Ang bawat salita ng abogado ay tila mga lason na pilit na ibinabaon sa pagkatao ni Maribel, habang ang mga tao sa paligid ay nagsimulang magbulungan. Ang kanilang mga sulyap ay puno ng panghuhusga at pagduda sa byuda. Nang tawagin si Maribel upang tumayo sa bilihan ng saksi,
Naramdaman niya ang panginginig ng kaniyang mga tuhod. Ang kaniyang boses ay tila isang manipis na hibla ng sinulid nang magsimulang magsalita. Hindi ko po kinuha si Mama Carmen para saktan siya. Iniligtas ko po siya dahil hindi ko na masikmura ang paraan ng pagtrato sa kanya. Ang kaniyang tinig ay nabasag sa gitna ng isang matinding hikbi. Isinalaysay niya ang bawat gabi ng kaniyang pagbabantay, ang mga oras na kailangan niyang magnakaw ng pagkakataon upang pakainin ang biyenan dahil sa gutom na idinudulot ng sarili nitong mga anak. Ikinuwento niya ang tungkol sa panis na lugaw sa malamig na sahig at sa kawalan ng gamot. Ang bawat salita ni Maribel ay may kasamang panginginig ng kaniyang buong katawan, isang paglalabas ng pighating kinalimutan niya para sa kaniyang sarili, ngunit handang ipaglaban para sa iba. Biglang tumayo si Susan at sumigaw. Nang may matinding galit ang kaniyang mukha, ay namumula sa pagkapahiya na pilit itinatago ng galit. Sinungaling ka, isang ahas ka na pilit na sumisira sa aming pamilya. Manggagamit ka at isang kidnapper. Ang kaniyang mga salita ay tila mga matutulis na bato na ipinupukol sa direksyon ni Maribel. Sa gitna ng tensyong ito, isang maliit na figura ang kumawala mula sa mga upuan ng madla. Ang kaisa-isang anak ni Maribel na si Leo ay tumakbo patungo sa kanyang ina, niyakap ang mga binti nito, habang ang kanyang maliliit na mata ay puno ng takot at pagtatanggol. Ang tagpong yun, ang musmos na bata na pilit pinoprotektahan ng kanyang ina sa gitna ng mga naglalakihang kaaway ay nagdulot ng isang matinding kurot sa puso ng sino mang nakakakita. Ang mabigat na martilyo ng hukom ay tumama sa kahoy na mesa upang ibalik ang kaayusan, ngunit ang ingay ng bulungan ay hindi na mapigilan. Nang tila selyado na ang kapalaran ni Maribel dahil sa kawalan ng pisikal na ebidensya at sa mga dokumentong inihain ng kabilang panig, isang hindi inaasahang pangyayari ang naganap. Ang katawan ni Doña Carmen, na kanina pa nakaupo ng walang kibo, ay biglang kumilos. Ang kaniyang mga kamay na nakapatong sa silan ay humigpit ang kapit sa hawakan. Ang kaniyang mga mata na dati ay nakatuon lamang sa kawalan ay biglang nagkaroon ng isang matalim at malinaw na liwanag. Sa gitna ng nakabibinging katahimikan na biglang namayani ang matanda, ay dahan-dahang huminga ng malalim. Ang kaniyang mga labi na ayon sa mga doktor ay hindi na muling makakapagsalita, ay dahan-dahang bumuka. Isang boses na tuyo paos, ngunit puno ng awtoridad, ang umalingaw-ngaw sa buong silid hukuman na tila isang tinig na nagmula sa kabilang buhay upang maghatid ng katarungan. Tama na. Ang kaniyang unang dalawang salita ay sapat na upang patigilin ang pag-ikot ng mundo para kina Susan at Myrna. Ang lahat ay napako sa kanilang kinalalagyan. Ang mga puso ay mabilis na tumitibok, habang ang matanda ay dahan-dahang nag-iipon ng lakas para sa susunod na sasabihin na maaaring bumasak o magsalba sa kaniyang buong pamilya. Ang bawat mata sa loob ng silid hukuman ay tila napako sa tumatayo at dahan-dahang nagtuwid ng katawan na figura ni Doña Carmen. Ang katahimikan ay naging napakabigat na tila ang bawat hininga ng mga taong naroroon ay sadyang pinigil upang bigyang daan ang tinig na matagal nang inaasam na marinig. Ang matanda na ayon sa lahat ay bilanggo na ng kaniyang sariling isipan ay tumayo ng may dignidad mula sa kaniyang silan. Ang kaniyang mga binti na matiyagang hinilot at inalagaan ni Maribel sa gitna ng kanilang pagtatago ay nagpakita ng bunga ng tunay na pagmamahal. Tumingin siya ng diretso sa kaniyang mga anak na sina Susan at Myrna, at sa kaniyang mga mata ay mababakas ang isang hagupit ng katotohanan na mas masakit pa sa anumang pisikal na parusa. Akala niyo ba ay tuluyan na ninyong nabulag ang katarungan? Ang kaniyang boses ay gumaralgal ngunit puno ng awtoridad na tila isang kulog na nagbabadya ng isang malakas na unos. Pinanood ko ang bawat dumi ng inyong kaluluwa.
Naramdaman ko ang bawat kurot ng gutom na idinulot ninyo sa akin habang kayo ay nagpapasasa sa perang hindi inyo. Ang mga mukha ni na Susan at Myrna ay tila binuhusan ng malamig na tubig, ang kanilang mapuputing balat ay naging kasing puti ng papel sa tindi ng takot at pagkabigla. Mabilis na lumapit ang matanda sa harap ng hukom at dahan-dahang inilabas mula sa kanyang balabal ang isang lumang kwaderno na may mga kupas na pahina. Ito ang talaarawan ng mga luha. Dito nakasulat ang bawat petsa ng inyong pagnanakaw, ang bawat oras ng inyong pagmamaltrato, at ang bawat patak ng luha ni Maribel na naging tanging pananggako sa inyong kasamaan. Sa utos ng hukom, ang bawat pahina ay binasa ng malakas. Ang bawat salitang nakasulat sa talaarawan ay tila mga latigo na humahampas sa pagkatao ng magkapatid. Isinalaysay doon kung paanong ninakawan ni na Susan ang sariling ina, kung paanong hinyaan nilang mabulok sa sariling dumi ang matanda, at kung paanong si Maribel ang naging anghel na nag-alay ng kaniyang huling lakas upang sila ay isalba. Kasabay nito, iprinisinta ni Anton ang orihinal na huling habilin at ang mga dokumentong nagpapatunay sa pandaraya ng abogadong binili ng magkapatid. Ang kuta ng mga kasinungalingan na maingat na binuo ni na Susan at Myrna ay dahan-dahang gumuho na tila isang kastilyong buhangin na tinangay ng malakas na alon. Sa tindi ng desperasyon, lumuhod sina Susan at Myrna sa gitna ng hukuman, pilit na inaabot ang laylayan ng damit ng kanilang ina. "Mama, patawarin niyo po kami. Ginawa lang namin iyon dahil sa kahirapan, dahil mahal namin kayo." Kaya ang kanilang mga sigaw ay puno ng huwad na pagsisisi, isang huling pagtatangka na gamitin ang pagiging ina ni Doña Carmen upang makatakas sa batas. Ngunit ang matanda ay lumayo ng bahagya, ang kaniyang mukha ay nanatiling matigas na tila isang batong hindi na matitinag. "Wala na kayong ina. Pinatay ninyo ang inyong ina nang piliin ninyong mas mahalin ang salapi kaysa sa dugo. Ang tanging anak na kinikilala ko ay ang babaeng inyong minaltrato at inalipusta." Ang kaniyang tinig ay malamig na tila yelo, tuluyang pinuputol ang anumang ugnayan na natitira. Ang tunog ng paglapat ng bakal na posas sa mga pulso ni na Susan at Myrna ay tila isang huling hatol na umalingaw-ngaw sa buong silid. Ang kanilang mga kamay na dati ay pinalamutian ng mga nakaw na alahas ay naging bilanggunan ng katarungan. Marahas silang inilabas ng mga pulis mula sa hukuman habang ang kanilang mga huling sigaw ng pagmamakaawa ay unti-unting naglalaho sa pasilyo. Sa gitna ng katahimikan na naiwan, humakbang si Doña Carmen patungo kay Maribel. Ang matanda ay dahan-dahang yumuko at niyakap. Nang mahigpit ang kanyang manugang, ang kanyang mga luha ay dahan-dahang pumatak sa balikat ng babaeng nagligtas sa kanya. "Salamat, anak. Salamat sa hindi pagsuko sa akin," bulong ng matanda na may kasamang matinding paghikbi. Naramdaman ni Maribel ang isang uri ng kapayapaan na tila isang mainit na liwanag na lumulukob sa kanyang buong pagkatao. Ang lahat ng kanyang pait, ang lahat ng kanyang dusa, sa loob ng 13 taon ay tila naglaho sa isang iglap. Sa kaniyang tabi, inabot ni Anton ang kaniyang kamay at mahigpit itong pinisil, isang tahimik na pangako na ang gabi ng kanilang pagdurusa ay tuluyan ng natapos at ang bukang liwayway ng katarungan ay nagsisimula pa lamang sumikat. Ang bawat tibok ng kaniyang puso ay puno ng pasasalamat, hindi dahil sa yaman na kaniyang mamanahin, kundi dahil sa wakas ang kaniyang anak na si Leo ay hindi na kailanman muling titingin sa mundo ng may takot. Ang katarungan ay hindi lamang nakamit sa pamamagitan ng batas, kundi sa pamamagitan ng pag-ibig na nanatiling busilak sa gitna ng putikan ng kasakiman. Lumipas ang 1 taon mula nang ang unos ng kawalang katarungan ay tuluyang humupa at ang sikat ng araw sa umagang iyon ay tila isang mainit na yakap na nagpaparamdam ng bagong simula. Sa loob ng malaking bodega ng Carmen's Rice, ang hangin ay puno ng amoy
ng sariwang palay at ang ingay ng masiglang kalakalan. Si Maribel ay hindi na ang babaeng nakayuko at nanginginig sa takot. Siya ngayon ang tumatayong liwanag ng kumpanya. Suot ang isang payak, ngunit marangal na kasuotan, habang maingat na binabasa ang mga kasulatan ng negosyo. Ang kaniyang mga kamay, na dati ay puno ng kalyo at sugat, dahil sa pagbabalat ng bawang, ay naging simbolo na ngayon ng katarungan at tagumpay. Bawat galaw niya ay puno ng tiwala sa sarili at pagmamahal sa mga manggagawang itinuturing niyang pamilya. Isang pamilyar na presensya ang nagparamdam sa kaniyang likuran, ang amoy ng malinis na pabango at gamot na tila naging kaniyang kanlungan sa gitna ng bagyo. Si Anton ay nakatayo sa pintuan, may bitbit na isang maliit na basket ng mga prutas mula sa kaniyang probinsya. "Doc, you're early today. Akala ko may operation ka sa clinic." Nakangiting tanong ni Maribel. Ang kaniyang mga mata ay naglalabas ng isang uri ng kislap na tanging si Anton lamang ang nakakapagbigay. Lumapit ang lalaki at dahan-dahang inayos ang isang hibla ng buhok na humarang sa mukha ng byuda. Ang kaniyang mga daliri ay bahagyang dumampi sa balat ni Maribel na nagdulot ng isang matamis at banayad na panginginig sa puso ng bawat isa. "I just wanted to make sure you're taking your break. Huwag mong ubusin ang lahat ng lakas mo sa trabaho, Maribel." Sagot ni Anton, ang kaniyang tinig ay puno ng lambing at matatag na pangako. Ang kanilang pagmamahalan ay tila isang halamang dahan-dahang lumago mula sa sementong tuyo tapat payapa at hindi nangangailangan ng madaliang pagpapatunay. Bago matapos ang araw, nagpasiya si Maribel na gawin ang kaniyang huling hakbang patungo sa ganap na paglaya ng kaniyang kalooban. Pinuntahan niya ang pasilidad kung saan nakapiit sina Susan at Myrna. Sa likod ng makakapal na rehas, nadatnan niya ang kaniyang mga hipag na tila mga lantang gulay. Wala na ang kislap ng mga nakaw na alahas at ang kapalaluan sa kanilang mga mukha. Ibinigay ni Maribel ang kaniyang dalang pagkain at mga gamit na kailangan nila. "Ate Susan, Ate Myrna, narito ako hindi para maningil, kundi para sabihing pinapatawad ko na kayo. Hindi dahil sa nararapat kayo, kundi dahil kailangan ng puso ko ang kapayapaan." Ang kaniyang tinig ay mahinahon, walang bakas ng paghihiganti. Ang pagpapatawad ni Maribel ay hindi nangangahulugan ng pagkalimot sa batas, kundi ang pagpili na huwag nang hayaang maging bilanggo siya ng kaniyang nakaraan. Ang mga luha ng pagsisisi ni na Susan at Myrna ay dahan-dahang pumatak sa malamig na semento, isang piping pag-amin sa katarungang kailanman ay hindi nila makakatakas. Pag-uwi sa mansyon, nadatnan ni Maribel si Doña Carmen na nakaupo sa hardin kasama si Leo na masiglang naglalaro sa damuhan. Ang bata ay wala na ang bakas ng sakit, ang kaniyang tawa ay tila isang himig ng kaligayahan na pumupuno sa buong bakuran. Maingat na inabot ni Doña Carmen ang kaniyang talaarawan ng mga luha na ngayon ay meron ng huling pahina na may bago at sariwang tinta. Isinulat ng matanda ang mga salitang, "Ang tunay na yaman ay hindi matatagpuan sa ginto, kundi sa katapatan ng pusong handang magsakripisyo. Ang katarungan ay maaaring magtagal, ngunit sa huli, ang pag-ibig ang laging magwawagi." Niyakap ni Maribel ang kaniyang biyenan at ang kaniyang anak habang si Anton ay nakatayo sa kanilang tabi, tila isang haligi ng proteksyon na kailanman ay hindi na muling mawawala. Sa huling sandali ng pagsasara ng kaniyang mga mata, bago matulog, naramdaman ni Maribel ang isang malalim na katahimikan sa kaniyang kaluluwa. Ang bawat pait na kaniyang dinanas, ang bawat sampal ng tadhana, at ang bawat luhang pumatak sa dilim ay naging mga butil ng perlas na ngayon ay nagbibigay ng ningning sa kaniyang buhay. Nahanap na niya ang kaniyang binyen, ang kaniyang patawad at ang kaniyang pag-asa. Ang kaniyang kwento ay hindi lamang tungkol sa pagdurusa, kundi tungkol sa muling pagbangon ng isang inang dumaan sa apoy upang mahanap ang kaniyang sariling langit. Ang huling pahina ng kaniyang talaarawan ay hindi na tungkol sa mga luha, kundi sa ngiti ng katarungang tuluyan ng nakamit